Hey yo, what's up guys? Ngayon, ituturo ko sa inyo mag-layout kung ang inyong printer ay A4 lang tapos gusto nyo gumawa ng 3 panel na Sintra board. Panoorin nyo ang video na to. Let's go! Okay, magsimula tayo sa File, New. Tapos, dahil 3 panel, meron tayong 650 by 307. Times 3 lang natin yung width ng A4, kaya nakuha natin yun. Bali, ang A4 ay 210 millimeters ang gamit natin na unit. Times 3 natin ay 630. Nag-add tayo ng 20 mm kasi bawat spacing, border, at distance ng panel ay isiset natin siya ng 5 mm. Kaya sa total nun ay 650. Ngayon sa height niya, ang A4 size ay 297 millimeters. Mag-a-add lang tayo ng border na 5 mm sa taas at sa baba, kaya 307. Para naman sa resolution, kung mataas ang specs ng PC or laptop nyo, pwede nyo taasan yung 250. Pero kung medyo hindi ganun kalakas, ay pwede na sa 150. Tapos, color mode, okay na yung RGB. Then, i-click nyo lang yung OK. Ngayon, i-double click nyo lang yung background layer at i-OK para mawala yung lock. Tapos, change natin siya ng kulay kasi mas okay kapag black siya. Click nyo lang yung G and then click nyo. Ngayon, kunin natin ang center line gamit tayo ng ruler. Tapos, makikita nyo itong box na to, rectangular. Click nyo lang. Tapos, Control J. Lalabas siya bilang isang layer. Ngayon, magic wand tayo. Dun sa location niya, i-click nyo lang. Tapos, palitan natin siya ng color white. Pinutin nyo yung G para sa infill sa bucket tool. Then, ito na yung magiging parang window ng ating design. Click nyo lang yung edge para ma-set natin. Kagaya ng sabi ko, ang A4 size ay 210 ang width, tapos 297 yung kanyang haba. Set lang natin to. Tapos meron naman siyang mga pointers at saka i-move natin, ma-set natin siya sa gitna. Para sakto yung sukat natin, click nyo yung view, new guide. Sa horizontal ay maglagay tayo ng 5 mm kasi nagdagdag tayo ng 5 mm. Ngayon, ilapat nyo lang siya dyan, mag-i-snap naman siya dun sa ginawa nyong line. Para i-double check, add din tayo ng bawasan natin yung length niya ng 5 mm and para sakto siya. Ngayon, kailangan lang natin gumawa ng dalawa pa sa kanyang left and right. Control J pala. Control plus J para ma-duplicate yung layer. Ngayon, para ma-set natin ang spacing na gusto natin, lagay nyo lang dito sa border niya ay 5. Tapos dun sa kabila niya, magbawas tayo ng 5. Ayan. 650, gaya natin 645. Snap lang natin. Ngayon, dahil Sintra to, mas maganda na kung ang design natin ay mas maikli yung left and right side niya. Hindi natin baguhin to. Depende na sa atin kung anong gusto nyong sukat. Ganyan. Tapos, ito ay ganyan lang natin sa kaliwang side niya. Ngayon, meron na tayong 3 panel layout. Ngayon naman, ilalagay natin yung kanyang
design. Ito pala, pwede pa niyong pakiputin. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong design. Para makuha niyo yung distance na gusto nyo, gagamit kayo, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yon para makip yung 5 mm na distance. Ngayon, naset na natin, group natin siya. Highlight nyo lahat, tapos group, Control G. Tapos, backup. Yan. Duplicate nyo ulit gamit ng Control J. I-hide nyo yung luma. Convert natin ng Smart Object para mag-merge. Ngayon, itong layout na to, i-rasterize natin para ma-edit natin. I-click nyo yung layer and then W. Yan, highlight natin tapos i-delete lang natin. Ngayon, makikita nyo may frame na tayo. Pwede na natin ilagay yung design. Story random, adventure time. Ilalagay nyo lang siya sa ilalim. Then, itapat nyo lang kung saan siya maganda ipwesto. Pwede kayong gumawa rin. Ganito rin ang technique kapag maraming panel ang gagawin nyo. Hexagonal, iba-ibang shape. Pwede yung pabilog. Yan, lalagyan na lang natin siya dyan ng ganyan. Laro-laruin lang natin. Ang importante ay yung image nyo ay smart object para kahit banat-banatin nyo ay hindi nagbabago yung pixels. Ayan, ito na yung ating design. Ang gagawin natin ay kailangan natin siyang i-print. Para ma-print nyo, may template na tayo ng A4 na portrait. Ayan. Wala tayo ng bago. Wala tayong gagalawin dyan ngayon. Para makuha natin yung size, ay i-click nyo yung background. Tapos, magic wand sa panel. Tapos, i-click nyo yung image. Tapos, Control J. Para ma-duplicate niya yung image, yung sukat ng image. Tapos, i-drag nyo lang sa kabila. Ayan na. Ito na yung size nung sa A4. Pag nilagay nyo, kahit sa upper part na lang, para pag kinat nyo, ay one side lang yung kakatin nyo. Depende na yun sa inyo. Pag na-print nyo, print nyo siya ng ganyan. Kasi ipiprint nyo siya sa sticker, tapos dikit nyo lang sa sintra. Yan lang ulit, click nyo yung frame, magic wand tayo dun sa gitna. Tapos i-click nyo yung image, tapos duplicate. Control J. Tapos yung na-duplicate nyo ay convert to smart object. Then, pwede niyo siyang galawin at ilipat sa A4 layout. And then, next is event center. Ganun ulit, click niyo yung frame. Magic wand. Click niyo yung W. Tapos, click niyo yung left side. Pag na-click niyo na, ibalik kayo sa image layer. Click niyo yung image layer. Then, duplicate, Control J. Right-click niyo, convert to smart object. And then, move niyo lang ulit sa print layout nyo. Ito yung inyong print layout. Kasi A4 to, piprint nyo siya sa A4 sticker. Tapos, dikit nyo na sa Sintra board. Ganun lang kadali. Ngayon, just in case naman na hindi nyo gusto yung size, pwede natin siyang i-edit pa dahil meron tayong backup nung kanyang frame. Let's say, gusto nyo i-adjust ngayon yung frame. Pwede yun kasi gaya nga sabi ko, naitabi natin yung backup ng frame. Pwede na natin munang i-delete. Yung ating mga ginawa, iburay na natin to. Ngayon yung backup, i-duplicate ulit natin or pwede namang hindi na i-duplicate. Then,
Pag naka-group siya, medyo pag ginalaw nyo, madadala lahat. Nakita nyo? Ayan, i-adjust natin ang kanyang lapad. Nadadala siya kasi naka-group. I-ungroup na natin. Ungroup layers. Ayan. Saka natin siya igagalaw. Dahil ito ay ganun din. Duplicate na lang natin yung nasa kanan. Ngayon, para maset naman natin yung kanyang 5 mm distance, kunin gamit niyo yung ruler. At yan. Yan ay babawasan niyo lang ng 5 mm. Ayan, 5. Minusan niyo lang ng 5 mm. Tapos snap niyo lang doon. Ngayon, ganun din sa kabila. Ang gagawin naman natin ay dadagdagan. Ito, mali itong muna kong ginawa. Dapat ay dadagdagan natin siya. Plus 5 mm. Snap nyo lang ulit. Then, same process sa kanina. Duplicate nyo lagi yung backup. Then, pagka smart object, rasterize image, layer pala. And then, delete nyo lang yung tatlong white para maging transparent siya. At ayun na. Nabago na natin ang sukat. Ito ay para sa mga A4 lang ang printer. Makakagawa kayo ng multi-panel na Sintraball. Ganyan, naburahin natin. Tapos, kunin ulit natin yung right side. Frame, and then image, then duplicate, and then smart object. Ito ngayon yung size niya sa A4. Ayan. Maganda to gawin pag mga hexagonal kasi gagawa lang kayo ng frame, layout ng frame, tapos lagay nyo lang sa ilalim. Scrap nyo lang ng i-crop. Pero kung gusto nyo pang dagdagan, kagaya ng ginawa natin sa simula, yung width na 210 ng A4 ay dagdagan nyo lang kung gusto nyo 5. Ayan. So maganda lang i-keep mo yung 5 mm na clearance para hindi ganun kalaki yung hati sa spacing nung pag isinabit sa wall. At yun lang sa ngayon. Sana ay meron kayong natutunan. Sa susunod, gagawa tayo ng iba namang shape at designs. Huwag niyo kalimutan mag-follow, like, subscribe. Share nyo na rin ang video na to kung bago pa lang kayo sa printing business. Baka makatulong din sa iba. Maraming salamat.